Isang matinding revelasyon ang ibinunyag ni Vice Presidente Inday Sara ngayong araw matapos niyang isiwalat ang umunay kalakaran ng katiwalian sa hangin ng mga tinaguriang politiko. Mga opisyal na anyay inuuna ang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng bayan. Sa isang matapang na pahayag, tahasang pinangalanan ni VP Sara si House Speaker Martin Tambaloslos bilang isa sa mga pangunahing sangkot sa muli malawakang korupsyon sa pamahalaan. Dahil sa bigat ng mga ibinunyag, kinumpirma ng Korte Suprema na si Speaker Tambaloslos ay ipapatawag upang humarap sa isang pagdinig. Ayon sa tapagsalita ng Korte, seryoso ang mga akusasyong inilahad ng pangalawang Pangulo, kabilang na umuni maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan, ghost projects at mga lihim na kasunduan para sa personal na pakinabangan. Sa ngayon ay nananatiling tahimik si Tamba ukol sa issue. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga lider ng bansa ang paglantad ni VP Sara. May mga sumusuporta sa kanyang hakbang bilang anyo ng katapangan, habang ang ilan naman ay nagbabala sa posibleng paglala ng hidwaan sa loob ng gobyerno. Patuloy naming tututukan ang pag-usbong ng isyong ito at ang magiging epekto nito sa politika ng bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nagiiyakan kayo, mga hinayupak kayo. Ito, panoorin natin. Walang karapatang magsalita tungkol sa dignidad at disente. Yan ang matinding banat ni Vice President Sara Duterte kina Representative Zia Alonto Adjong at Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tinawag niya ring produkto ng warlordism. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na itigil na niya ang umano'y shame campaign at ibalik ang disente, marangal at makataong diskurso sa politika. Ayon kay VP Sara, walang karapatan si Adjong na magsalita tungkol sa dignidad, pagiging disente at pagkakaroon ng magandang asal dahil... Wait lang. Tangina, ano yan? Kayo lang pwedeng magsalita ng ganyan. Pero yung Vice President yung Vice President, yung ibang tao bawal magsalita. Kayo unang-una, kayo panay press con kayo laban sa mga Duterte, laban kay Vice President Sara Duterte, na kayo ganito, kayo ganyan. Tapos nung si Vice President Sara Duterte habang nangangampanya, may mga inilalahad siyang baho ng mga congressman sa mga lugar-lugar. Ngayon, sisitahin nyo na itigil na? Natatakot ang mga yudi punggol. Natatakot ang mga putang ina. Natatakot ang mga hayop. Takot kayo, no? Oo, kasi tangina mo, hindi talaga kayo mananalo sa mga distrito nyo. Kaya... May takot din pala tong mga hinayupak na to. Akala ko katatapang kayo. Lupit nyo Oo, natatakot na pala. Hindi, ito, ramdam ko natatakot na tong mga to kasi medyo humihi. Talagang simula nung binanatan nila, itong mga congressman, hindi na ito makakabalik kung hindi lang magkakaroon talaga ng dayaan. Kung talagang susundin ang boto ng taong bayan sa kanya-kanyang distrito, hindi makakabalik tong mga hinayupak na to. Lintik ang galit sa kanila ng buong Pilipinas ngayon, tandaan nila yan. Kaya kahit ako sa distrito, ikakampanya ko to na huwag niyong iboto yan. Oo, ang mga kababayan, ako po, pag ganito ang congressman nyo na panay banat lamang sa mga Duterte tapos wala naman nagagawa sa bahay nyo, ba tigil-tigilan nyo yan? Oo, parang kumuha ng bato tapos ipinukpok nyo sa ulo nyo. Ang hirap po ng ganyan, no? Ang hirap dito sa mga to, napakahiyaking. Tangina ko, nung kayo yung banat ng banat, okay lang sa inyo. Tapos nung kayo na yung binalikan, nagagalit kayo? Aban ako. Natatanggal tuloy yung bitonis sa damit ko. Ganda-ganda ng damit ko ngayon, disinti.
Oo, hindi, eto gawin nyo. Kung ayaw nyong balikan kayo ni Vice President, tsaka eto, totoo yun. Totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na anong pakialam mo? Anong pakialam nyo kung ano man yung gawin niya? Anong ibalik yung dating yung mapayapang ulul? Kayo nagsimula niyan, no? So, hindi nyo masisisi yung tao kung binabalikan kayo. Kayo ang umuna na bumanat sa mga Duterte. Kayo yung unang nangyurak sa pangalan ng mga Duterte. Kayo yung unang bumalahura sa mga Duterte. Tapos ngayon na binabalikan kayo, nag-iiyakan kayo. Pakyo! Iisipon ako sa inyo eh. Itong mga to napaka babalat sibuyas. Nung kayo binalikan, nag-iiyakan kayo. Kulit mo ha. Uy, bakit nawala? Ay, ito pala. Indisente at pagkakaroon ng magandang asal dahil ayon sa kanya, ang mambabatas ay produkto ng warlordism sa Mindanao. Si Adjong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Ang tinutukoy ni VP Sara na warlordism ay isang sistemang pamumuno kung saan hawak ng ilang makapangyarihang angkan ang kontrol sa politika gamit ang impluwensya, armas at dominasyon sa seguridad sa lokal na pamahalaan. Hindi rin nakaligtas sa patutsada ni VP Sara si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega matapos nitong questionin ang umano'y pananahimik ng Vice Presidente sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng China sa Sandiqueña bahagi ng West Philippine Sea. Kani si Juan, isa po ni si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod na siya si Adyong. Produkto sa warlordism. Tingi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po o deafening silence. Kaya wa siya kasungod mo abli sa iyang Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Yun basag ka ngayon. Galit na naman to si Ortega. Abangan ho natin presko nila ng mga congressman ha. Uusok ang mga pet dito. Ako nasabi sa inyo. Iginit ng pangalawa. Walang karapatang magsalita tungkol sa deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyang Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Iginit ng pangalawang pangulo na malinaw naman ang kanyang paninindigan. So, hindi pa obvious nga na ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Binigyang diin pa ni VP Sara na hindi dapat ibaling ang issue sa China dahil mas mahalagang pag-usapan ang mga napapako umanong pangako ng ilang kandidato, partikular na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako, sama na sa 20 ang bugas. Ayaw, don't change the topic, boy. Don't change the topic, boy. Alam niyo yung mga ganitong ngitian ni Vice President Sara Duterte, puta, katakutan niyo to. Don't change the topic, boy. Ang lupit mo, VP Sara, palakpakan. Wala kinalaban niyo yung mga Duterte. Kasalanan niyo yan.
Pag hindi nyo kinalaban mga Duterte, baka matagal-tagal pa sana ang karir nyo sa pagiging congressman. Wala, problema dito kasi bayot din yung isa. Ay, sorry. Hindi ako, alam nyo siya yung yung ibang congressman yan. Napanaginipan ko din yan eh. Ito na naman tayo sa panaginip portion. Di alam nyo yung ibang mga congressman dyan. Kasi ang pagkakakilala natin sa ibang mga congressman, mga babaero, mga maraming kabit, mga laging nasa mga high-end bar. So yun yung mga alam natin sa mga ibang congressman. Pero di nyo ba alam, sa panaginip ko, dumadami na daw ang mga bayot dyan na congressman. Dumadami na po ang mga bayot na congressman sa Pilipinas. At yung iba may mga parang may mga video pa na talagang chumuchupo langkot baby ko mo sa mga hotel. Naku po, nakakatakot yan. Sana wag mag-viral, nakakadiri. Hindi totoo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Wag nyong ilihis or don't change the topic. Kasi ang tunay na problema sa Pilipinas, hindi naman China. Hindi rin problema ng Pilipinas sa mga Duterte. Ang problema ng Pilipinas at ang dapat asikasuhin ng Administrasyong Marcos, yung mga pangako niya na hindi niya napapatupad. O sige, sabihin na natin, namigay ng 20 kilos ng bigas. Ang pangako na yan, panghabang buhay dapat yan. Pang matagalan yan, hindi pang isang araw. At yung iba pang mga pangako ni yung build project, asan na? Anak ng teteng, laki-laki na ng utang ng Pilipinas tapos wala man lang mga proyekto na nagawa sa Pinas. Ano kaya yung... Kaya nga yung sinasabi, problema ba ng Pilipinas and China? Hindi. Bakit pag nakuha ba natin ang West Philippines? Ito sorry ito na lang, real talk. Pag nakuha natin West Philippines Sea, anong mangyayaring sagana sa Pilipinas? Hindi ko sinasabing hindi atin yun. So sa atin pa rin yun. Ang akin lang, kung pagtutuunan natin ng pansin ang issue sa West Philippines Sea, ang issue sa mga Duterte, ano kayang magiging magandang impact sa bansang Pilipinas? Wala, di ba? Ngayon, nasa ICC na si Pangulong Duterte, bumaba ba ang kilo ng bigas? Bumaba ba ang bilihin? Yumaman ba ang Pilipinas? Naging first world country ba ang Pilipinas? Hindi. Lalong nagulo ang Pilipinas dahil mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Mahal ng buong Pilipino, buong Pilipinas, si Pangulong Duterte, kaya nagugulo ang Pilipinas ngayon sa kadahilanan, na inumpisahan yan ni Marcos Jr. Kaya nga, totoo yung sinasabi pabor ako doon na sinabi ni Vice President Sara Duterte na huwag niyong ilihis ang tunay na issue. Don't change the topic. Una, topic dito, BICAM report, yung mga budget, flood control, asan na yun? Bakit nakatuon pa rin kayo sa West Philippines Sea? Yung pagpapadrug test nga ni Marcos Jr., hindi nyo mapush. Mga putang ina nyo. Sorry, napapamura ako. Ganda ng banat ni Vice President Sara Duterte dun Oo, panalo, no? Don't change the topic, boy. Bilalala ko mo tayo sa kayo. Mga hinayupak kayo. Ito, panoorin natin. Walang karapatang magsalita tungkol sa dignidad at disente. Yan ang matinding banat ni Vice President Sara Duterte kina Representative Zia Alonto Adjong at Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tinawag niya ring produkto ng warlordism. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na itigil na niya ang umano'y shame campaign at ibalik ang disente, marangal at makataong diskurso sa politika. Ayon kay VP Sara, walang karapatan si Adjong na magsalita tungkol sa dignidad, pagiging disente at pagkakaroon ng magandang asal dahil... Wait lang. Tangina, ano yan? Kayo lang pwedeng magsalita ng ganyan?
Pero yung Vice President yung Vice President, yung ibang tao bawal magsalita. Kayo una-una, kayo panay press con kayo laban sa mga Duterte, laban kay Vice President Sara Duterte, na kesyo ganito, kesyo ganyan. Tapos nung si Vice President Sara Duterte habang nangangampanya, may mga inilalakad siyang baho ng mga congressman sa mga lugar-lugar. Ngayon, sisitahin nyo na itigil na? Natatakot ang mga Yudi Punggol. Natatakot ang mga putang ina. Natatakot ang mga hayop. Takot kayo, no? Oo, kasi tangina mo, hindi talaga kayo mananalo sa mga distrito nyo. Kaya may takot din pala tong mga hinayupak na to. Akala ko katatapang kayo. Lupit nyo Oo, natatakot na pala. Hindi, ito, ramdam ko natatakot na tong mga to kasi medyo talagang simula nung binanatan nila itong mga congressman, hindi na ito makakabalik kung hindi lang magkakaroon talaga ng dayaan, kung talagang susundin ng boto ng taong bayan sa kanya-kanyang distrito. Hindi makakabalik tong mga hinayupak na to. Lintik ang galit sa kanila ng buong Pilipinas ngayon, tandaan nila yan. Kaya kahit ako sa distrito, ikakampanya ko to na huwag niyong iboto yan. Oo, mga kababayan, ako po, pag ganito ang congressman nyo na panay banat lamang sa mga Duterte tapos wala naman nagagawa sa bahay nyo, ba tigil-tigilan nyo yan? Oo, parang kumuha ng bato tapos ipinukpok nyo sa ulo nyo. Ang hirap po ng ganyan, no? Ang hirap dito sa mga to, napakaiyakin. Tangina kung nung kayo yung banat ng banat, okay lang sa inyo. Tapos nung kayo na yung binalikan, nagagalit kayo? Aba nako. Natatanggal tuloy yung bitonis sa damit ko. Ganda-ganda ng damit ko ngayon, disinti. Oo, hindi, eto gawin nyo. Kung ayaw nyong balikan kayo ni Vice President, tsaka eto, totoo yun. Totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na anong pakialam mo? Anong pakialam nyo kung ano man yung gawin niya? Anong ibalik yung dating yung mapayapang ulul? Kayo nagsimula niyan, no? So, hindi nyo masisisi yung tao kung binabalikan kayo. Kayo ang umuna na bumanat sa mga Duterte. Kayo yung unang nangyurak sa pangalan ng mga Duterte. Kayo yung unang bumalahura sa mga Duterte. Tapos ngayon na binabalikan kayo, nag-iiyakan kayo. Pakyo! Iisipon ako sa inyo Itong mga to, napaka babalat sibuyas. Nung kayo binalikan, nag-iiyakan kayo. Kulit mo Uy, bakit nawala? Ay, ito pala. Indisente at pagkakaroon ng magandang asal dahil ayon sa kanya, ang mambabatas ay produkto ng warlordism sa Mindanao. Si Adjong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Ang tinutukoy ni VP Sara na warlordism ay isang sistemang pamumuno kung saan hawak ng ilang makapangyarihang angkan ang kontrol sa politika gamit ang impluwensya, armas at dominasyon sa seguridad sa lokal na pamahalaan. Hindi rin nakaligtas sa patutsada ni VP Sara si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega matapos nitong questionin ang umano'y pananahimik ng Vice Presidente sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng China sa Sandiqueña bahagi ng West Philippine Sea. Kani si Puan, isa po ni si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod na siya si Adyong.
produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po o deafening silence kaya wa siya katungod mo abli sa iyang Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Yun basag ka ngayon. Galit na naman to si Ortega. Abangan ho natin presko nila ng mga congressman Uusok ang mga pet nito, ako nasabi sa inyo. Iginit ng pangalawa. Walang karapatang magsalita tungkol sa deafening silence kaya wa siya katungod mo abli sa iyang Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Iginit ng pangalawang pangulo na malinaw naman ang kanyang paninindigan. So, hindi pa obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Binigyang diin pa ni VP Sara na hindi dapat ibaling ang issue sa China dahil mas mahalagang pag-usapan ang mga napapako umanong pangako ng ilang kandidato, partikular na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Of course, kung nga atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako. Sama na sa 20 ang bugas. Ayaw, don't change the topic, boy. Don't change the topic, boy. Alam niyo yung mga ganitong ngitian ni Vice President Sara Duterte, buta, katakutan niyo to. Don't change the topic, boy. Ang lupit mo, VP Sara, palakpakan. Wala kinalaban niyo yung mga Duterte. Kasalanan niyo yan. Kung hindi nyo kinalaban mga Duterte, baka matagal-tagal pa sana ang karir nyo sa pagiging congressman. Wala, problema dito kasi bayot din yung isa. Ay, sorry. Hindi ako, alam nyo siya yung mga yung ibang congressman yan. Napanaginipan ko din yan Ito na naman tayo sa panaginip portion. Di alam nyo yung ibang mga congressman dyan. Kasi ang pagkakakilala natin sa ibang mga congressman, mga babaero, mga maraming kabit, mga laging nasa mga high-end bar. So yun yung mga alam natin sa mga ibang congressman. Pero di nyo ba alam, sa panaginip ko, dumadami na daw ang mga bayot dyan na congressman. Dumadami na po ang mga bayot na congressman sa Pilipinas. At yung iba may mga parang may mga video pa na talagang chumuchupo langkot baby kumong sa mga hotel. Naku po, nakakatakot yan. Sana wag mag-viral, nakakadiri. Hindi totoo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Wag nyong ilihis or don't change the topic. Kasi ang tunay na problema sa Pilipinas, hindi naman China. Hindi rin problema ng Pilipinas sa mga Duterte. Ang problema ng Pilipinas at ang dapat asikasuhin ng Administrasyong Marcos, yung mga pangako niya na hindi niya napapatupad. O sige, sabihin na natin, namigay ng 20 kilos ng bigas. Ang pangako na yan, panghabang buhay dapat yan. Pang matagalan yan, hindi pang isang araw. At yung iba pang mga pangako ni yung build project, asan na? Anak ng teteng, laki-laki na ng utang ng Pilipinas tapos wala man lang mga proyekto na nagawa sa Pinas. Ano kaya yun? Kaya nga yung sinasabi, problema ba ng Pilipinas and China? Hindi. Bakit pag nakuha ba natin ang West Philippines? Ito sorry ito na lang, real talk. Pag nakuha natin West Philippines Sea, anong mangyayaring
sagana sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing hindi atin yun. So sa atin pa rin yun. Ang akin lang, kung pagtutuunan natin ng pansin ang issue sa West Philippine Sea, ang issue sa mga Duterte, ano kayong magiging magandang impact sa bansang Pilipinas? Wala, di ba? O ngayon, nasa ICC na si Pangulong Duterte, bumaba ba ang kilo ng bigas? Bumaba ba ang bilihin? Yumaman ba ang Pilipinas? Naging first world country ba ang Pilipinas? Hindi. Lalong nagulo ang Pilipinas dahil mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Mahal ng buong Pilipino, buong Pilipinas, si Pangulong Duterte, kaya nagugulo ang Pilipinas ngayon sa kadahilanan na inumpisahan yan ni Marcos Jr. Kaya nga, totoo yung sinasabi niya. Ako, pabor ako doon na sinabi ni Vice President Sara Duterte na huwag niyong ilihis ang tunay na issue. Don't change the topic. Una-una, topic dito, BICAM report, yung mga budget, flood control, asan na yun? Bakit nakatuon pa rin kayo sa West Philippine Sea? Yung pagpapadrug test nga ni Marcos Jr., hindi nyo mapush. Mga putang ina nyo. Ay, sorry, napapamura ako. Ganda ng banat ni Vice President Sara Duterte doon, ha? Oo, panalong pa. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!